Sa buong mundo, tanging ang Pilipinas na lamang at ang Vatican City kung saan naroon ang Santo Papa ang mga bansa na walang batas ukol sa diborsyo. At makalipas ang ilang taon na pagsusulong, naaprubahan na sa committee level sa Senado ang panukalang batas para payagan na ang diborsyo sa Pilipinas. Lumusot na sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang Senate Bill No. 2443. Ang pinag-isang mga panukala nina Senators Risa Hontiveros, Raffy Tulfo, Robin Padilla, Pia Cayetano at Amy Marcos na ang layon ay maamyendahan ang Family Code of the Philippines. Kabilang si Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa mga pumirma sa final committee report ni Hontiveros. Siguro, people who have shaky relationships should be given a fresh start, no? Meron kasi talagang relationships that are already irreparable, eh. And we do not want people to be miserable, di ba? Yun lang, no? But of course, we are a Christian nation. Ang ano talaga natin, that's why it's difficult to have an annulment. But ito, we'll just hear, no? We'll just yung pagpirma naman doon is just for it to be discussed on the floor, di ba? We'll weigh the pros and cons before finally deciding. Anya, personal ang kanyang dahilan at naniniwala siya na ang lahat ay may karapatan sa second chance. Marami rin ako nakikilala na who are separated or estranged. And the bottom line is people don't deserve to be miserable, di ba? Gusto naman natin maging masaya lang, eh. So if it's irreparable, irreconcilable, then I guess we have to give people second chances on their lives, no? Paglilinaw na lamang din ni Ejercito na naninimbang pa rin siya sa panukalang pagkakaroon na ng diborsyo sa Pilipinas at ang kanyang pagpirma ay hindi nangangahulugan na sang-ayon na siya. Yes, it's not, no? If you sign a committee report, it also means that you want to hear both sides so that it can be discussed, it can be brought to plenary for discussion. So it's not final yet. So far, I'm still weighing options, but again, as I mentioned, yun nga yung gusto ko. I do not want people to have miserable lives, no? I am considering because I guess everybody deserves to be happy. That's what we want, di ba? We want as much as possible to have to keep families together. Pero there are circumstances that relationships sometimes turn sour and become irreconcilable. Dahil mayorya ng mga Pilipino ay Katoliko, sabi ni Ejercito, ito ang dahilan kahit wala pang diborsyo sa Pilipinas. Dagdag pa niya, maaring noon ay hindi pa handa ang mga Pilipino sa diborsyo, ngunit sa kanyang palagay sa paglipas ng panahon, maaring nag-iba na ang ihip ng hangin. Dati kasi hindi yan talaga papasa, no? Because we are not ready, but times are changing, no? And yun nga, everybody deserves second chances kasi kahit sa mga maraming movies ganun, hindi lang movies, Netflix sa papanood, in real life it really happens, no? Nakakatiyak lang si Ejercito na paninindigan ng mga senador ang kanilang paniniwala ukol sa panukala at gaya ng annulment, magiging mahirap din ang pagtahak sa mga nais ng diborsyo sa kanilang pagsasama. Kaya nga ang hirap ng annulment dito sa bansang to. Mahirap ang separation. So kung talagang approvean yung divorce, we can probably make it difficult, no? Also, kasi nga gusto natin umasa pa. Pero si Majority Leader Joel Villanueva na isang born-again Christian pastor, nagsabi ng hindi magbabago ang kanyang posisyon at ito ay tutol siya sa pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Ang kanyang tanging pinapaboran ay maging madali kahit sa mga mahihirap nating kababayan ang annulment. Sabi pa niya, may mga senador na pumirma sa final committee report upang mapag-usapan na sa plenaryo ang panukala. Dagdag pa ni Villanueva, kung wala na ang pagmamahalan sa relasyon at nangingibabaw na ang galit at karahasan, dapat lang talagang tulukan na ang pagsasama, ngunit sa pamamagitan lamang ng annulment.
Pumirma din sa committee report sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Minority Leader Coco Pimentel at Senator Grace Poe. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.